Natapos tayo sa nakaraang video kung saan ay inaalisan ni Yuhun ang third technique ng Heavenly Demonic Sword Art. Kaya naman ay tinanong nito ang nano machine kung maari ba nitong may transfer sa kanyang katawan ng third technique. Hindi naman dito sumang-ayon ang nano machine sa kadahilanang ang kanyang katawan ay nakamit na ang limitasyon nito. At ang kahit na anong paggamit ng muscle nito ay hindi inirerekomenda, dahil makakahadlang ito sa pag-unlad ng bida. Ngunit tinanong naman niya ang nanomachine kung posible pa ba ito. Sinagot naman siya nito na kung ayos na siya sa kalagayan ng kanyang katawan, ay maari naman itong gawin, ngunit magtatamo ito ng mga pinsala sa kanyang katawan kaya naman ay isang beses lamang nitong maaring gawin ang teknik. Bigla naman itong nasiyahan dahil ang second technique ay mas malakas sa first technique, ay bigla itong nasabik na malaman, kaya naman ay sinabi niya na kailangan niya itong masubukan. At agad na din niya itong ginawa, kitang-kita naman sa kada paggalaw nito sa teknik ay nagkakaroon ito ng mga seryosong insala sa kahit saang dako ng kanyang katawan, nang bigla na lang itong napaluhod. Sabi ng system dahil sa malubha nitong paggalaw ay ang lahat ng kanyang muscle sa katawan ay nasira, kaya naman ay sinimulan na ang instant recovery ng nanomachine. Napapaisip naman ito na sobrang hirap nitong maisegawa kapag hindi na itatransfer ito direkta sa kanyang katawan, nang natigilan naman ito dahil sa kanyang nakita. Sabi nito na nagawa niyang masira ang mga sahig dahil lamang sa mga blast wave ng teknik, kaya naman ay walang duda kung bakit inabot ito ng 73 pagsubok. Kaya naman ay namamangha ito kung gaano ba talaga kalakas ang third technique ng Destructive Sword Technique, upang magawang mapawalang bisa ang katapat nitong teknik, at nais pa niya itong masubukan pa kapag nagawa na nitong may recover ang kanyang muscle. Makalipas ang ilang sandali ay nagpatuloy na muli si Yuhun na pag-aralan at subukan ang teknik, na di rin nagtagal ay natapos na ito sa kanyang ginagawa. Labis naman itong namamangha sa lahat ng kanyang ginawa. Upang magawang maperpekto ang pagpapawalang bisa sa third technique ng Heavenly Demonic Sword Art, ay kinailangan na i-combine lang ang ibang ordinaryong sword movement dito. Wala ng mga pananakit sa katawan nito ngunit ang combination ng sword movement ay mas lalong naging komplikado, at tingin nito na hindi ito makakayang gawin at may master ito ng isang average swordsman lamang. At kung ang pagkakansela sa third technique ay ganito kahirap, paano pa kaya ang sa fourth technique? Kaya naman ay sinabihan niya ang nanomachine na i-transfer nito ang laman ng monolith sa ika-4 na palapag ng Precious Library. Matapos ay inaral niya ito habang nagko-cultivate, at nang matapos ay napadilat ito, at sinasabi na hindi niya magawang maisip ang lahat ng mga nangyari sa teknik. Kaya naman ay sinabihan na lang nito ang nanomachine na magsagawa ng isang augmented video upang maipakita ang dalawang techniques na maglaban sa isa't isa. Agad namang nagpalabas ng dalawang avatar ang nanomachine upang maipakita dito ang nais na makita ni Yuhun. Nag-umpisa ng maghanda ang isang avatar ng kanyang atake na Heavenly Demonic Sword Art, 4th Technique, at ang kaharap din nito na Destructive Sword Technique, 4th Technique. Nang matapos ang sabayan ng dalawang malalakas na teknik ang Heavenly Demonic Sword Art, at ang Destructive Sword Technique ay hindi makapaniwala si Yuhun, dahil ang Destructive Sword Technique ay hindi nagawang matalo ang Heavenly Demonic Sword Art. At nagpatuloy pa ang ginagawang ito ni Yuhun, ang ipaglaban ng dalawang teknik ng paulit-ulit. Napapaisip naman ito dahil kahit na ilang beses pa nitong gawin ang simulation, ang resulta ay tabla pa din. Hindi ito makapaniwala na ang final movement ng Heavenly Demon Sword Art, ay may kakayahang mapahinto ang Destructive Sword Technique sa kanyang kick, kaya naman ay tinanong ng nanomachine kung ilang sword marks ng Destructive Sword Technique mayroon dito. Sabi ng nanomachine na mayroon ditong 130 beses na pagsubok, at sa huling subok nito ay nagawa nitong hiwain ang dulong bahagi ng monolith sa pang-24 na sword movement. Upang magawa mo na mahiwa ang Super Monolith, ay hindi mo lamang nalagyan ng chi ang iyong sandata ngunit kailangan mo din itong lagyan ng mataas na konsentrasyon. Sigurado ito na ang final movement ng Heavenly Demonic Sword Art, ay nagawang salagin ang teknik dahil sa nangangailangan ito ng sobrang napakalakas na chi.
Tingin nito na ang paghiwa sa piraso ng Sapper Monolith ay paraan nito upang ipakita ang kanyang pagkadismaya dahil sa hindi nito nagawang matalo ang sword technique gamit ang ordinaryong sword movement, at tingin nito na hinamon niya ang isang tao na nasa kapangyarihan sa nakaraan sa pamamagitan ng mga marka ng espada. At sobra itong nagagalit dahil sa hindi nito nagawang matalo ito sa paraan na gusto niya, at ang taong ito ay talagang nakakahanga. Hindi pa nito magawang maintindihan ang mga sword technique ng mga ito, at sa huli ay wala itong magagawa pa kung hindi ang pataasin nito ang kanyang pagkakaunawa sa martial arts. May mga limitasyon sa mga pagkakaunawa nito na nakuha sa pamamagitan ng pagpapalakas ng katawan at maipasa ang mga impormasyon sa kanyang utak, at sa huli ay ito na lang talaga ang tangi niya na pagpipilian. Sa Demonic Academy Cafeteria naman, ay masayang-masaya na kumakain ang buong grupo ni Yuhun, at sabi nito na masaya ang pakiramdam ng sama-samang kumakain, at nagugustuhan niya ito. Sabi naman ni Wang Hul na sa tingin nito na mas mabuti kung ang lahat ay maghahapunan ng sama-sama. Tinanong naman niya ito kung bakit naman niya ito nasabi, dahil alam ni Yuhun na ang lahat ay abala sa kanilang personal na pagsasanay. Sabi naman ng mga ito na totoo namang importante ito, ngunit bilang kanyang mga tauhan ay mas maganda kung makakabuo muna sila ng magandang samahan, na sinuportahan naman ng iba pa. Sa isip ni Yuhun, na ang pagpapalakas na siya lamang ay hindi sapat, kaya naman ay kailangan ng mga ito na sabay-sabay na magsipaglakas, sa bagay na ito, ay may naisip na itong plano. Nagtungo si Yuhun sa Demonic Academy Supply Room. Sabi ng bantay dito na bilang isang squad leader, ay malaya itong gamitin ang lahat ng mga supply sa lugar na ito hanggat gusto niya, ngunit nagtanong ito kung ano naman ang plano nitong isulat upang kailanganin ng ganito kadaming papel. Sinagot naman siya ni Yuhun na ito ay gagawa ng mga libro ng martial arts, at mukhang ang lahat ng ito ay hindi sasapat, kaya ay babalik pa ulit ito dito para kumuha pa. Sa isip naman ng bantay habang papaalis si Yuhun, na ang dala nito ay may kakayahan na upang makagawa ng 60 libro, nagawa kaya nito na makabisado ang mga nilalaman sa library sabi pa nito. Makalipas naman ang kalahating buwan, ay nagkakagulo ang mga miyembro ni Yuhun, dahil sabi ng mga ito na nagpatawag daw ito ng isang pagpupulong sa lahat ng kanyang miyembro, upang may ayanunsyo. Sabi naman ng iba dito na hindi nila alam kung tungkol saan ito ngunit magtiwala na lang sila. Sa isip naman ni Moonju, na nitong mga nakaraan ay kakaiba ang kinikilos ni Yuhun, dahil naalala nito na noon ay tinanong niya ito kung bakit napakadami nitong mga dumi sa kamay at kahit nasa muka ay mayroon din. Naagad namang sinabi nito na mayroon lamang siyang dapat na isulat kaya siya nadumihan ng ganito, at tingin nito ay patungkol dito ang pag-uusapan nila. Nang dumating naman ang bida na may bitbit na napakadaming mga libro, pagkapalapag ng mga ito ay nagtanong si Yuhun kung ang lahat ba ay naririto, na agad naman silang sumangayon. Sabi niya na ang rason kung bakit nito sinabihan ang lahat na magsama-sama ay upang pag-usapan ang mga parating na mangyayari, dahil magmula bukas ay mag-uumpisa na ito sa kanyang gagawing seclusion training. Nagulat naman dito ang lahat sa sinabi ni Yuhun, sa isip naman nila Wang Hul at Baekgi na bakit biglaan naman yata at paano na ang kanilang mga ginagawang pagsasanay. Kaya naman tanong ni Wang Hul kay Yuhun na kung hanggang kailan naman ito, sinagot naman sila ng ating bida na sa totoo ay hindi din ito alam kung hanggang kailan siya dito, maaaring abutin siya ng 1 taon, o di kaya ay 2, pero hindi ito lalabas hanggat hindi niya nakukuha ang nais nitong makamit na resulta. Sa isip ni Wang Hul na base sa kanyang mga mata, ay mukhang seryoso ito sa bagay na gagawin niya, kaya naman ay sinabi na lang nito kay Yuhun, na inihiling niya na makamit nito ang kaniyang hinahangad. Na sinundan din naman ng lahat ng kanyang mga taga-sunod, sa isip ni Baekgi na ang problemang ito, ay hindi lamang kay Qian Yuhun, at mukhang kahit sila ay papasok din sa isang seclusion training kapag nagawa nilang makapasa sa ika-4 na pagsusulit, sabi ni Yuhun na bago ito ay may 2 siyang gustong ibigay na utos sa mga ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Ang una ay dapat ang lahat ay makapasa sa ika-4 na pagsusulit bago ito matapos sa kanyang gagawing seclusion training.
Ang lahat naman ay nabigla sa bigat ng gusto nitong mangyari para sa kanila. Agad namang sumigaw ang isa nitong espada, ang ikalimang espada na si Wu Shojung, sabi nito na malugod niyang tinatanggap ang nais nito. Tinignan naman siya ng katabi nito at sinasabi na masyado itong maingay, ang anim na espada ay kitang-kita at kampante na magagawa ito, ngunit ang ibang kadet na mula sa mga average clan ay pinanghihinaan na ng loob. Ito ay totoong magandang hangarin ngunit hindi magiging madali para sa mga ito. Ang ikalawa naman nitong inutos, ay ang Eye-Master nilang ang lahat ng libro na ibibigay nito sa kanila. Nagtataka naman ang mga kadet sa martial book na gusto ipamigay sa kanila ni Yuun. Masaya naman si Moonju, at napapasabi na ito pala ang rason kung bakit punong-puno ng mga tinta ng panulat ang bida, at sigurado siya na ang isulat ang mga ito ay talagang matrabaho, ngunit natulungan niya sana ito kung nagsabi lang siya. Sa isip naman ng ibang mga espada ni Yuun na ng kanilang pinuno ay nais na ipamahagi ang mga martial arts na natutunan nito mula sa ika-4 na palapag ng Precious Library, at mukhang ito mismo ang nagsulat ng lahat ng mga expert prowess martial arts para sa kanyang mga taga-sunod na may lower martial arts skills. Sabi ni Yuun na kuhanin nila ang mga ito base sa mga tatawagan niyang mga pangalan, ang una ay si Heobong. Natulala naman si Heobong sa nakuha nito, kaya naman ay nilapitan na siya ng dalawa at tinanong kung ano ba ang ibinigay nito sa kanya para matulala ng ganon, pagkatingin ay pati ang dalawa ay nagulat sa kanilang nakita. Dahil ito ay ang Illusionary Sword Technique, Falling Petal Sword Technique, at ang Iron Slicing Kick Technique. Ito ang Illusionary Sword Technique, isang martial art na mula sa Elite Clan, ang Falling Petal Sword Technique na mula sa Mount Hua Sect, at ang Iron Slicing Kick na mula sa Iron Slicing Sect. Ang mga ito ay mula sa Forces of Justice, at Forces of Evil, at ang mga ito ay expert martial art. Agad namang napaluhod sa galit na nararamdaman si Heobong, at sinasabi nito na ibibigay nito ang lahat ng kanyang makakaya upang lumakas, upang magawang suklian ang kabutihan nito sa kanya, at ipinapangako nito na gagawin ang dalawa nitong ipinag-uutos sa kanila. Nagiging emosyonal naman ang ibang mga kadet, sabi ng mga ito na nagawa ni Yuun na gawin ang ganitong bagay sa kanilang mga mula sa maliliit na clan, kaya naman nais ng mga ito na pagsilbihan ito sa buong buhay nila. Hanggang ngayon ay hindi pa din alam ng mga ito na ang natitirang 79 na mga libro ay iba't ibang mga martial arts. Si Heobong, Machil, Yondong Qian, at Go Hari, ay lahat ay nakakuha ng iba't ibang mga libro. Ang bawat isa ay naglalaman ng expert martial arts. Ang mga taga-sunod nito ay hindi mapigilan ang mabigla sa mga nakukuha nila, at ito din ang mismong mga mukha nila sa tuwing nakikita nila si Yuun sa ginagawa nitong mabilis na paglilipat ng mga pahina ng aklat sa loob ng Precious Library. Kaya naman ay tinagurian itong bastardong bastos ng Precious Library, ngunit hindi lang pala nito basta-basta na parang pinaglalaruan lamang ang mga libro. Dahil sa labis na pagkamangha ay napatanong na si Wang Hul dito, na kung totoo ba na nakabisado nito ang lahat ng mga librong hawak nila. Mayabang namang sinagot ito ni Yuun na nagawa niya ang lahat ng ito na makabisa. Dahil sa sobrang pagkamangha ay sinabi nito na totoong namamangha ito sa ating bida at hindi na nito alam kung ano pa ang masasabi niya sa kanyang pinuno. Sa isip nito na ang rason kung bakit may limitasyon sa oras at tagal ng pamamalagi sa loob ng Precious Library, ay upang maiwasan na ang isang tao na makuha ang lahat ng mga martial arts sa loob ng library. Ang martial arts na ibinigay sa kanila ni Yuun, ay 5 sa mga iyon ay mula sa martial arts ng 6 na main clan. At kapag nagawa nilang matutunan ang iba't ibang mga martial arts na ito ay magagawa din nilang maanalisa ang bawat isa. Akala niya nakilala na nito si Yuun, ngunit mukhang nagkakamali pala siya dahil ang kanilang pinuno ay kayang magpinta ng mga larawan na higit pa sa kanilang imahinasyon. Hindi pa din makapaniwala ang ibang mga kadet dahil paano naging posible na magawang makabisa ng isang tao ang lahat ng mga ito. Sabi naman dito ng isa na ang kanilang pinuno ay totoong isang halimaw, at nakikita nila mismo sa kanilang mga mata ang pruweba sa mga ginagawa nito. Sabi naman dito ni Yuun na tigilan na muna ng mga ito na mamangha at kuhanin na muna ang mga libro na nakatalaga para sa kanila.
Nang matapos sa pamimigay ng mga aklat, ay sabay-sabay na nagpasalamat na ang mga ito kay Yuhun, at sinasabi na ima-master nila ang mga ito ng buong lakas upang huwag itong madismaya sa kanila, at ibibigay nila ang lahat upang makamit ng mga ito ang ekspektasyon na mayroon ng bida. Nagpadala naman si Baekgi ng sound telepathy kay Yuhun, at sinasabi dito na mayroong problema. Ang iba sa mga ito ay mayroong mga sariling breathing technique at cultivation technique na kanilang na-master, pero sigurado ito na ang mga kadet na kagaya ni Jinguk na galing sa maliit na clan, o sa malilit na martial family ay kailangang-kailangan ng breathing technique at cultivation technique. Bigla namang napasigaw si Heobong dahil sa nakita nito, at napapatanong kung ito ba ay ang breathing technique at cultivation technique, napalingon naman dito si Baekgi. Napansin din ng mga ibang kadet na pati sila ay mayroon din ito, kaya naman ay napasabi na lang si Baekgi na mukhang nag-aalala lang ito sa wala. Sabi ng ibang mga espada ni Yuhun na kahit sila ay mayroon ding universal origin art, at napapatanong naman si Wang Hul kung saang clan naman ito nagmula dahil hindi pa nila ito naririnig. Namamangha naman dito si Moonju, sabi na paanong ang ganitong cultivation technique ay umiiral, kahit na ang enerhiya nito ay gumagalaw sa hindi nakasanayang pressure points, ay mukhang napaka-epektibo nito, hindi ito nais na aminin, ngunit ito ay sobrang layo ang agwat sa pagitan ng breathing at cultivation technique ng kanilang Dark Dragon Palm clan. Sa bigla naman ay napasigaw ang isang kadet kung saan naman ito nahanap ang ganitong cultivation technique. Nang napatingin naman ito kay Yuhun, ay agad naman itong humingi ng pasensya dahil di niya lang maiwasan na mawala sa kanyang emosyon. Dahil sa ang lahat ay nagtatanong at naguguluhan na, ay sinabi nito na ang Universal Origin Art, ay isang secret cultivation technique na nakatago sa ika-4 na palapag ng Precious Library. Sa isip nito na dahil sa wala na itong ibang may dahilan pa ay titignan na lang niya kung anong magiging reaksyon nila sa kanyang sinabi. 2 araw bago ang araw na ito, ay napapaisip si Yuhun at napapatanong dahil sa natapos na nitong makopya ang lahat ng mga libro ng martial arts, ay ano naman kayang breathing at cultivation technique ang maibibigay nito sa kanila. Kaya naman ay napatanong ito sa nanomachine kung may nahanap na ba ito sa kanyang ginawang pag-analisa ng chi. Sabi ng nanomachine sa kanya na ang pag-aanalisa ng enerhiya na nagawa sa pamamagitan ng breathing technique ay nasa progreso pa lamang, at dahil ang enerhiya na ganito ay hindi pa napapatunayan kahit ng future technology, ay aabutin ito ng mahabang oras, ngunit kaya nitong may paghiwa-hiwalay kung anong klaseng breathing at cultivation technique ang mas epektibo sa pagpapalakas ng enerhiya sa dantiya ng isang tao. Kaya naman ay sinabi ni Yuhun na magmadali itong gawin, matapos ay sinabi ng nanomachine na ang breathing at cultivation technique na Heavenly Demonic Sword Art, ay mukhang ang may pinakamagandang pagka-epektibo, ngunit sabi ni Yuhun na bukod sa isang ito ay mamimili pa siya ng iba pa. Sabi ng nanomachine na bukod doon ay mayroon pang 1,000 martial breathing technique, na sabi ni Yuhun na pati ang isang ito ay huwag din. Ang kasunod naman ay ang sample 37, kaya naman ay napapatanong si Yuhun kung ano naman ang sample 37, dahil hindi niya maalala na may nakita itong ganito. Sabi ng nanomachine na ang ito ay ang mga sample ng breathing at cultivation technique na nagawa sa pamamagitan ng paanalisa sa libro na kung tawagin ay ang Origin of Chi sa unang palapag ng Precious Library, at gamit ang breathing at cultivation na mula sa unang palapag hanggang sa ika-4 na palapag ng Precious Library bilang naging basehan. Nabigla naman dito si Yuhun dahil ang ibig bang sabihin sa kanya ng nanomachine, na nakagawa ito ng isang breathing at cultivation technique. Sabi ng nanomachine na isa lamang itong katas ng paggawa sa mga model sample sa pagpoproseso ng pag-aanalisa ng breathing energy, napatanong naman si Yuhun kung kailan niya pa ito nagawa. Sabi ng nanomachine na ito ay nagawa 40 oras na ang nakakalipas, matapos na makumplito ang pag-analisa sa breathing at cultivation technique sa ika-4 na palapag. Kaya naman ay sabi ni Yuhun na ito pala ay nagawa 2 araw na ang nakakalipas. Kung ganun ay nagtanong siya kung nagawa na din ba nito na maanalisa ang patungkol naman sa breathing at cultivation technique ng Heavenly Demonic Sword Art.
Sinagot naman siya nito, na ito ay ang breathing at cultivation technique na ipinagsasama ang parehas na enerhiya sa pisikal na paggalaw ng kanyang katawan, at ang enerhiya sa kanyang paghinga, kaya naman ay hindi pa nito nagagawa ang may analisa ang bagay na ito, kaya naman sabi ni Yuhun ay kung ganun ay ipakita niya dito ang tinatawag nitong sample 37 breathing technique, na agad naman nitong ginawa. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.